Mas lumiliit pa ang mundo para sa dating mambabatas na si Zaldico. Bukod kasi sa aktibong arrest warrant dito sa Pilipinas, lumapit na rin ang pamahalaan sa International Police para maisama ang pangalan ni Ko sa nasa Red Notice list. Sa bisa nito, maaaring maaresto si Ko ng mga law enforcers ng bansang kanyang pinagtataguan. Narito ang kabuuan ng balita. Sa gitna ng patuloy na pagtangging umuwi ng Pilipinas sa kabila ng patong-patong na mga kasong kinaharap sa kasalukuyan, tuloy nang idineklara ng Sandigan Bayan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang fugitive from justice. Nito ring Miyerkules, tuloy nang ipinag-utos ng Sandigan Bayan ang kanselasyon ng kanyang pasaporte na kinumpirma na rin ng Department of Foreign Affairs at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang National Bureau of Investigation gumawa na rin ng hakbang at kinumpirma ang pagsusumite ng request na Red Notice laban kay Ko. Ayon sa NBI, Nobyembre 23 pa sila nagpadala ng Red Notice request sa International Police para kay Ko. Sa bisa ng Red Notice, magkakaroon ng koordinasyon ng Pilipinas sa mga law enforcements ng iba't ibang bansa upang matukoy ang kinaroroonan ni Ko tungo sa kanyang pagkakaaresto. Si Ko, kasama ang iba pang opisyal ng DPWH na sangkot sa isyu ng maanumalyang flood control projects ay mayroon ng aktibong arrest warrant dito sa Pilipinas. Bago nito, matatanda ang inanunsyo ng Department of Interior and Local Government ang Blue Notice na inisyu ng Interpol laban kay Ko na makatutulong sa pagkolekta ng dagdag na impormasyon kaugnay ng individual na nasa ilalim ng isang investigasyon. Sa kasalukuyan, mayroon ang lead sa NBI patungkol sa posibleng kinaroroonan ni Ko, ngunit tumanging magbigay ng karagdagang detalye patungkol dito. Patuloy din ang monitoring ng mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan upang makumpirma kung totoong may Portuguese passport ang dating mambabatas. Para sa Euronews, Tia Layagin, sumasaludo sa bawat